Maliit ang magiging galaw sa singil sa kuryente ng Meralco sa paparating na bayarin ngayong Enero. Pero hindi pa masiguro kung pataas o pababa ang direksyon. Nanindigan din ng Meralco na hindi na kailangan suriin ng Commission on Audit ang kanilang operasyon gaya ng hirit ng isang consumer group. Makulimlim at panayang ambon dito mga nakarang linggo, kaya iisang electric fan lang ang pinapaandar sa bahay ni na Aljane. Wala mo nang gumagamit ng aircon at air cooler, kaya ang inaasahan ng pamilya, lalo pang bababa ang bill nila sa kuryente dahil tinodo na rin nilang pagtitipid. Tsaka ang mas maganda, bunutin nyo yung plug. Kahit nasabi mong patay electric fan mo, kasi gumagana pa rin yung kuryente mo. Noong Martes, inanunsyo ring bumaba ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco. Mukhang may tsansang ang bumaba ang singil sa kuryente ng mga consumer ng Meralco sa paparating na January billing. Pero hindi pa sigurado ang Meralco dahil may mga factors din na pwedeng magpataas ng singil. Kabilang na ang paghina ng piso kontra US dollar noong huling linggo ng Disyembre at pagsisimula ng bagong charge sa consumer na Green Energy Auction Allowance na aabot ng halos 4 centavos kada kilowatt hour. Kung sakasakali man yung movement niyan will not be very drastic in terms of whether it will go up or it will go down. Sinagot na rin ng Meralco ang hirit ng grupong Nasicor na busisiin ang Commission on Audit ang umano'y overcharging at bill deposit na nasa kaban ng kumpanya. Git ng Meralco, pribadong kumpanya sila at hindi COA kung hindi private auditing firms at Energy Regulatory Commission ang dapat sumuri sa kanilang operasyon. We are committed to continue cooperating with relevant regulatory bodies, particularly the ERC, to maintain transparency and trust. So wala naman kaming tinatago as far as our books are concerned. Hindi naman pipigilan ng ERC kung papayag ang COA na magsagawa ng audit sa Meralco. Pero paliwanag ni ERC Chairman Nino Juan na susuri naman ang komisyon ang anumang galaw ng Meralco para maproteksyonan ang interes ng mga consumer. Wala tayong magagawa kung ang COA naman ay magdesisyon na ito ay pagbigyan. Ang nasa sa atin lang ay ginagawa ng ERC kung ano yung marapat upang mapangalagaan naman yung mga consumer. Sa isyu ng bill deposit, inamin ng ERC na walang nakalagay sa patakaran na hindi ito dapat galawin ng Meralco kaya nagagamit ang diniposito ng milyong-milyong customers na umabot na ng 36 billion pesos noong October 2025. Ito nga ang gusto nating linawin ngayon. Kaya't nagkakaroon tayo ng mga konsultasyon tungkol sa kung ano yung marapat na gawin. Ang isa pang issue ng Nasicor ay kung ginagamit ng Meralco ang bill deposit, dapat mas malaki ang interest nito kapag inirefund sa mga consumer dahil ginamit naman sa negosyo ang pera. Bahagyang nakabawi ang